daming tagpo sa 1986 People Power Revolution o EDSA People Power 1, nakaukit din sa ating unang bersyon ng tig-500 pisong perang papel. Sa harapan ng larawan ni dating Senador Ninoy Aquino, pangunahing mukha ng oposisyon. Sa likod na bahagi ng pera, makikita ang isang babaeng may dalang basket ng bulaklak. At isang batang lalaking nasa 2 taong gulang lamang, naka-shorts lang at puting sando. May hawak na isang rosas at iniaabot sa isang sundalo. Pero ang larawan ng bata, hindi lang paglalarawan o kathang isip. 1986, February yon, nagkaroon ng snap presidential elections. Pinagtalunan yung resulta nung eleksyon na yon, si Senator Butz Aquino. Pinatawag nila yung mga supporters nila. Pumunta na kayo sa EDSA. Hinaharang nila yung mga bus, hinaharang nila yung mga kotse. May mga photojournalists na kinukuhanan yung pictures yung paligid. Merong isang babae na may dalang basket na nagpapamigay ng bulaklak. So kaya nasama yung bata doon na nagbibigay ng bulaklak kasi yun yung isa sa mga simbolo ng People Power Revolution. Tagumpay ng Pilipino at ng buong mundo. I wonder, sino nga ba ang batang ito at bakit siya nasa gitna ng revolusyon sa EDSA? Nagsimula ang aming pagsasaliksik sa internet hanggang madaanan namin ng isang post sa social media na umaangkin sa katauhan ng bata sa larawan sa likod ng 500 piso. Ang nag-post sa social media, ang Filipino nurse sa Amerika na si Angelo, 38 taong gulang. Hindi raw malinaw sa isip ni Angelo ang mga nangyari noon, pero buhay na buhay sa kanyang alaala ang makasaysayang tagpo. Mag-3 years old ako nung time na yun. To be honest, wala akong natatandaan na specifically about the event. Pero mas nauunawaan ko yung nangyayari kung bakit ako napunta ng 500, ano yung storya. On the way dun sa Pasig, sa EDSA, yung mga magulang ko, nag-decide sila na bumaba kami, makiisa sa pagsasama-sama ng mga tao. Hindi nila namalayan na nakawala ako sa pagkakahawak sa akin ng nanay ko. At one point, nakita nila ako na nag-aabot ng bulaklak. Ang mga inosenteng hakbang ni Angelo, matatala pala sa mga pahina ng kasaysayan ng ating bansa. Wala man sa aking meaning yung pag-aabot ng bulaklak ng bata ako. Pero habang lumalaki ako, nauunawaan ko na may impact pala yung action na yun. Si Angelo mayroon daw isang hiling na makitang muli at makilala ang sundalong nakaharap niya sa revolusyon sa EDSA. Although alam ko that that's historical, pero para sa akin, the history is not yet complete kasi hindi ko pa uli nakikita yung sundalo. Kumusta na kaya yung sundalo? Kumusta na kaya yung photographer? Nasaan na ang sundalo? Pakalipas ang halos 4 na dekada, buhay na buhay pa rin ang mga imahe ng EDSA sa mga larawang kuha ng yumaong litratistang si John Chua. Pagtatapat ng kanyang may bahay, hindi raw nila inasahan na magiging bahagi ng kasaysayan ang imahe ng EDSA People Power na kuha ni John. He would shoot kasi maski na hindi assignment, he shot, he covered the People Power Revolution on his own. So he liked it because he saw this boy giving flowers to a soldier. Ang orihinal na larawan sa pera, tila bakas ng kasaysayan na malinaw pa rin ang mensahe. That simple image gives a great message to the world. Evidence ito. Kahit magkagulo-gulo tayo, may hope na mabuting tao ang mga Pilipino. Mabilis na kumalat sa social media ang paghahanap ni Angelo at ang tila missing in action na sundalo. Nasa Zamboanga raw. Nung time na yun, na nag-post ako about 500, may mga kamag-anak siya na nag-post din na makokontak mo si Mar Abanes sa ganitong account, mga ganyan. Nung na-discover ko na si Sir Mar yung nag-comment dun sa pinost ko sa social media, kinontak ko siya. Ang pinaka-reason sa pag-uwi ko is this is 39 years in the making. We are making history in our own little ways. Para sa akin, itong pangyayaring ito na magkikita kami uli, isang pananariwa ito ng kung ano man yung nangyari 39 years ago. Ang pinaniniwalaang sundalo sa 500 pisong papel, si Second Lieutenant Mario Abanes na bagitong sundalo lang noon. Ito na
si Tatay Mario ngayon. 65 taon na. Retiradong Marine Officer mula sa 5th Marine Battalion. Nung time na yan, ang batalyon ay assign ng Tawi-Tawi. And then, ako na dito sa Zamboanga rin, yung kumpanya namin. Dumaan yung batalyon dito, kinuha kami at sumakay kami ng C-130 dahil nagkakagulo na raw sa Manila. So, yun deploy kami doon sa EDSA. Sa Zamboanga, namamalagi si Tatay Mario kasama ang pamilya. Pero kahit wala na raw siya sa serbisyo at saan man daw siya mapunta, kasama raw niya ang alaala ng bata sa EDSA. Ngumingiti yung bata eh. Bulaklak po, sabi niya. Yun, hinawakan ko pa yung ulo niya. Then, nakita ko na lang na naghanap yung nanay niya na tatakbo doon papunta sa bata na katabi ko na yung bata. 5 minutes siguro bago nakarating yung nanay.